ang ating mga pintuan. Ano-ano nga ba ang dapat nating iwasan sa pagpili at ang pag-i-install nito? Usapang doors naman ulit tayo mga ka-Arky. Manood at matuto. Hi! Sa mga bago pa lang dito, ako nga pala ang inyong Kuya Architect at ang channel na ito is into helpful tips and information on house design and construction. So kung naghahanap ka ng mga videos all about sa pagtatayo ng bahay at pagdi-design nito, well, ang channel na ito ay perfect for you. So better subscribe. And please, you can also visit ang bago kong gawang travel channel for useful tips and information naman all about traveling dito man sa Pilipinas or sa mga spots abroad. You can check this channel on the description below. So, sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga door design, installation at layout mistakes sa ating mga bahay at kung papaano ito itatama para maging mas efficient, safer at less maintenance ang ating mga pintuan. So, kung ready ka na, tara! Common door design mistakes. Una, let's talk about the wrong design and layout of a swing door. Well, marami naman sa atin ang maalam kung ano ang isang swing door. Well, basically, madi-describe natin to as a door with panel na naka-hinge sa isang side at may knob or handle sa kabila to open. So, swing door. Very common. Common swing door can swing inside or pa-outer naman yung direction ng swing ng pinto. Isa sa common mistakes dito ay ang pagkakaroon ng inside swing door sa mga spaces na may limited na area. Gaya ng maliliit na banyo or yung masikip na storage area. Swing door panel kasi pag nag-swing, syempre it will also take up space. So sa example natin sa isang maliit na banyo, kung pa-swing in yung door mo, baka tumama ito sa either lababo or swing sa toilet bowl. At mas mahirap din pumasok at isara yung pintong yon dahil nga ikaw rin mismo ay titake up ng space at maaring hindi ganon ka luwag for you to close and open the door comfortably. So, instead na inward yung direction ng pagbukas or pag-swing ng door, common sense na lang, pwede nating outward naman yung pagbukas ng pinto. So, magiging parang baliktad yung installation ng door jamb at pwedeng expose yung mga hinges sa labas. Pero okay lang naman kasi mostly banyo naman natin ay nasa interior ng bahay. Basta tandaan, pag mas maliit yung area, especially yung mga banyo, pwede mong gawing outside direction yung swing ng door para hindi ito makakain ng area dun sa maliit na space na yon. Isa pa sa common mistake ng paggamit ng swing door, yung bukas ng panel opposite nung isang adjacent wall. Parang ganito lang. So, bakit hindi ito ideal? Una, about ito sa visual convenience. Hindi mo kasi ganun agad makikita yung kaubuuan ng space sa likod ng pintong yon. Most likely sa yung living room or any other part. Pag ganun yung arrangement ng iyong pintuan, meaning may blockage na yung mata mo, papasok ka pa lang ng bahay. So, parang meron kang blind spot. Paano kung meron palang tao or mga nangyayaring bagay sa likod na yun, hindi mo basta agad makikita. Hindi ka makakaiwas. Dahil nga may blockage na yung door panel mismo ng ganyan na layout. O medyo tagilid sa ating visual convenience tsaka security. Tapos, isa pa sa issue ng ganitong layout ng pinto is yung risk of injury. Pwedeng merong may matamaan dito sa areang to, especially kung mas malakas or biglaan yung sway ng pintuan or di naman kaya kung merong gamit nakatabi yung pintong to at saka bigla siyang nag-sway, baka mabangga yun at magkaroon pa ng property damage gaya ng mga sofa or mga base, mga upuan, ganun. Well, pwede naman itong maiwasan kung meron tayong tinatawag na door stopper. Well, para itong floor hardware or fixture na ini-install sa ating mga
sahig to stop the uncontrolled sway ng ating pinto. So, tinatawag siyang door stopper. Ganon. Kung saan ito naka-install, doon lang din yung limit ng pagbukas ng ating mga pinto. Pero kung ganito nga yung layout or yung direction ng swing ng ating door, para namang magiging tripping hazard naman ito pag nilagay mo sa areang yun. So, baka merong madapa, matalisod sa ating door stopper pag dyan nakalagay. Ayun. Kung dun yung door stopper mo, parang siyang awkward yung positioning niya sa sahig. Kasi para hindi siya discreet. Kita siya kung ganun nga ang pagkakabit ng yung door panel. So, obvious naman ang solusyon, no? Mapa main door man ito or mga swing doors sa ating mga kwarto, always position the door panel that will swing towards the adjacent wall. Gaya nito. Again, para iwas yung blind spot, maging discreet lang yung location ng door stopper, at iwas injury or property damage dahil sa biglaan or hindi control na swing ng door. Now, dahil nga position na natin yung ating bukas na pinto towards the adjacent walls, we must also remember na dapat merong allowance ito from this wall. Ito yung ideal distance from our adjacent wall to the door jamb. Mga 0.10 meters or 10 centimeter ay ideal na gap between our walls and doors. By this, together with the door stopper, maiiwasan natin yung pagbangga ng ating mga doorknobs or handle sa adjacent na walls kasi baka masira yung knob tsaka mas gasgasan rin yung ating wall. So, put an allowance to your door jambs and the adjacent wall. Anyway, meron na pala tayong nagawang video all about the 3 most common wooden swing door na materials. Yung solid wood, solid core, at yung hollow core. So, if you're planning to buy a wooden swing door panel, pwede mo itong panoorin to know their advantages at yung mga issues ng mga ito. Just check the description for the link of this video. Next, let's talk about the mistakes in our doors in terms naman sa security. Una, yung door location na napakalapit sa isang opening or isang window. Yung tipo, yung doorknob ay pwedeng maabot from that opening or bintana, lalo na pag binasag ito kung walang tao sa bahay. So, as much as possible, pwede mong i-distant yung opening na yon sa mismong doorknob para kahit mabasag or mabuksan yung bintanang yon ay hindi ganun kadaling abutin yung knob para buksan yung pinto. Iwasan din na magkaroon ng isang design na glass or breakable material sa ating mismong door panel. Kasi pag walang tao, especially yung umalis kayo sa bahay, walang nagbabantay, pwede rin itong basagin at syempre maabot na yung lock or knob ng pinto at mabuksan na yung main door or anumang pintuan sa bahay nyo. Advisable din na magkaroon tayo ng parang chain lock, parang ganito, sa loob ng ating door panel para at least pag may narinig kang commotion sa labas, especially dun sa inyong bedrooms, ay hindi mo na kailangang buksan fully or unlock yung inyong pintuan. Kasi this type of lock allows you to open slightly the door, pero nakalock pa rin siya. So, kaya mo buksan yung pinto without unlocking the door, which is safer. Anyway, for more tips and information para makaiwas tayo sa mga magnanakaw sa ating bahay in terms of design, pwede nyong panoorin naman ang video ito. Again, nasa description ang link to watch this video. Now, let's talk about naman another mistake. Ito yung mga unnecessary door design. Ito yung mga taong nagpa-prioritize ng aesthetic or coolness rather than the function ng door itself. Very good example nito ang pagkakaroon ng pocket door. Sa mga hindi nakakaalam, ang isang pocket door ay isang uri
ng pintuan kung saan yung panel pag binuksan ay pumapasok sa cavity between walls. So pag open, para itong nasa sandwich sa dalawang side ng pader. Well, unless meron kang space constraint para gumamit ng isang common swing door, wag na lang. Kasi sabihin man natin parang unique or cool ito, especially dun sa ating mga banyo or closet. May time talaga na darating na mahirap itong i-maintain. Lalo na pag may bumara doon sa ilalim ng cavity ng walls na pagtataguan ng panel. Siyempre, pwedeng merong mamatay na butiki doon or maliliit na bubwit or daga sa cavity yon. Mahihirapan kang tanggalin. Plus, kung meron talagang something na accumulate na dumi doon sa loob ng cavity yon, mahirapan ka ring i-close or buksan yung pinto dahil mahirapan kang i-move na yung panel kasi nga may bumabangga ng dumi, which requires you to ultimately sirain yung pader para malinisan or kunin yung bara doon sa pocket door mo. Mas malala kung concrete yung pader na yon, magtitibag ka talaga ng pader pag bumara yung pocket door mo doon. Isa pa sa unnecessary door design para sa akin yung paggamit ng barn door. Ito naman yung isang door type kung saan merong malaking door panel hang or nakasuspend with rulers sa isang upper track kung saan siya nagmo-move. Kaya nito. Other than space constraint yung lugar mo na hindi mo malagyan ng ordinary swing door, yung mga tao pumipili nito for the aesthetic nga kasi parang rustic yung design na ganito which appeals to other people. Yung barn door kasi is relatively heavier than a normal swing door, no? At saka yung kanyang ruler sa taas needs time to time maintenance or lubricant. Pag kasi wala itong lubrication, maaring hindi ito ganun ka-smooth na bumukas yung pintong yon. At for me, ang main issue talaga nito, especially yung paggamit natin ng barn door sa banyo, is yung kanyang sealing capability. May tendency kasi hindi ito perfectly sealed yung space na yon. Kaya pwedeng mag-leak yung odor, especially pag may gumagamit ng bathroom or yung banyo natin. So, both isang barn door tsaka yung discuss nating pocket door ay ginagamit functionally for spaces na may space constraint nga, na hindi ka makagamit ng regular na swing door dahil tumatama or maliit talaga yung space. So, if hindi naman issue yung space, gumamit na lang kayo ng regular na swing door. Pwede nyo gawing hidden door, gaya nito, kung gusto nyo ng parang may character or cool tignan. Speaking of space-saving doors, meron na tayong ginawang video all about this type of door openings, kung saan magagamit mo ito sa, again, space-constrained spaces. So, diniscuss natin doon ang pros and cons ng iba't ibang door design na ito, gaya ng yung na-discuss natin earlier, yung pocket, tsaka yung barn door. Meron ding accordion door, at tsaka yung bifolding doors. So, pakicheck na lang ang video ito sa ating description below. Well, ang susunod nating discussion sa doors naman ay yung different materials. Iko-compare natin yung wooden doors sa metal doors sa plastic doors. Ito yung susunod natin na video. So, sana'y nakatulong ang ating video ngayon all about door mistakes kung nagpapatayo pa kayo ng iyong bahay. And please, kung hindi naman kalabisan, konting abala, paki-visit din ang aking travel channel and support me to grow ang ating mumunting channel na yon. Huwag din kalimutang mag-like, share ang ating video ngayon, at kung meron kayong opinion or mga karagdagang kaalaman ukol sa topic natin ngayon, paki-comment na lang
sa ating comment section below. Again, this is your Kuya Architect. Salamat sa panonood at see you sa susunod nating mga video. Bye!